Ayan mga solar, so isang tulog na lang siguro ito. At bukas ay susubukan na natin. Magda-dry run tayo. So nakakonect na rin naman yung mga battery cable na yan. May bus bar, tapos battery cable. Puro 50mm square dyan. Oh. Mayroong banana cube. Ayan, so okay na, nakakonect na yung ating mga load side tsaka grid side ng inverter. Ayan o. So naka color coding din yung ating single phase. Ganon din dun sa 3 phase. Pero ayun pa yon, yung tres colores na RYB, i-connect pa yan bukas dun sa ayan dyan sa mismong establishment na ito. So yung mga wiring ng PV cable, kasalukuyan na yan na binababa ngayon. Mas maganda kasing gumawa pag gabi kasi kawawa sila sa init pagka araw. So eto, pag na-connect na yung wifi, ayan, ilalagay na lang yung wifi logger. Pag na-connect na yan, makikita natin lahat ng charge nitong batteries na ito. Yung charging status, level, or yung state of charge, makikita natin dyan. At kinakailangan nating i-connect yung wifi logger. Sana mayroon silang wifi na malapit-lapit para hindi na tayo pupunta pa ron isa-isa sa bawat unit. Dahil titingnan na lang natin mismo sa mismong day application. So magta-tapping na lang sila dito bukas at i-check muna natin yan, yung polarity. Siyempre kasama yung continuity, kung tama yung ating tapping dun sa mismong 3-phase na delta connection natin. Yan. So ganoon din sa grid side, kailangan tama ang polarity, lalong-lalo na itong mga batteries na to. So mahaba-habang checking muna yan bago tayo mag-energize bukas. Try run lang ng medyo konti ang load ang gagawin natin. So ito na nga ito, yung lahat ng solar panel na nailagay natin at may konting trimming lang dyan. So meron pang galing sa baba. Ayan, so kailangan natin mapuno yan, mailagay yung 81 pieces na solar panel. At magkakaroon ng 9 strings yan kasi yung 9 strings na yon, bawat tatlong inverter kasi bawat inverter ay mayroong tatlong strings, kaya 9 ang PV array niyan. So yung BOC or open circuit voltage ng bawat panel ay 54. At kung kukumpitin natin 9 times 54, aabot ng 486 or less than 500 volts DC. Kaya pasok na pasok yan. So wala magiging problema yan pagdating sa parameters, dahil within the range pa naman. At yung amperahe niyan nung panel ay umaabot lang ng 15.06. Yung kinakailangang amperahe at yung at yung amperahe mismo ng inverter ay malayo, nasa 36, so kayang-kaya niyang saluhin kahit mag-parallel pa. Pero hindi na natin ginawa mag-parallel kasi nga ay kayang-kaya naman ng BOC, kaya 9 pieces lang. Lang po muna mga ka-solar.